Okay, ito pong muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman at welcome po kayo dito sa ating munting channel. At bago po ako magpasalamat at bumati sa inyo, gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Chudoski. Ang sabi niya, Sir, napanood niyo po ba yung viral video sa YouTube tungkol sa Sig Sauer P320 na baril? Kusa pong pumuputok kahit naka-holster. Ano pong sanhi at bakit kusa itong pumuputok? So ito yung mga gusto kong katanungan dahil ito yung naging experience ko na rin at gusto ko rin ibahagi sa inyo. At sana magtanong kayo ng mga ganitong klaseng tanong. Okay, at bago ko sagutin yan ay gusto ko lang munang ipalaala doon sa mga naghahanap sa akin sa Pilipinas na ako ay wala dyan. Ako ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Medin Shooting Range bilang nag-umpisa ako noong 2004 bilang isang firearms instructor, naging gunsmith at ngayon ay consultant. Okay, at binabati ko kayo ng isang mapagpalang araw sa ang lahat ng aking mga 36,600 plus na mga subscribers. Lalo tigit yung ating mga OFW. Ingat po tayo at laging lagi nating iwasan ang mga aksidente at ingatan ang ating mga kalusugan. Ayan, at gusto ko lamang pong pasalamatan ang ating mga silent viewer na hindi nag-skip ng ads sapagkat tayo po isang charity vlogger. Ay, pinapaalala ko nga pala doon sa nagtatanong na kung bumibili sa akin ng baril, wala pa akong binibenta ng baril. Ayaw ko pong makulong dito, ayaw ko pong maging illegal, at lalo tigit ay bawal po sa yan sa YouTube, mawawala po tayo sa YouTube. Ayan, at pasasalamatan ko lang yung ating mga silent viewer na hindi nag-skip na nga sapagkat tayo nga po ay isang charity vlogger na may 6 na estudyante na tinutulungan. Okay, at gusto ko lang ipakita sa inyo yung isang video na padala ng ating isang beneficiaries na ating pinadala ng allowance. Good afternoon. Gusto ko lang po pasalamat si Mr. Anthony Evangelista ng Pasay para po sa allowance. Nagpapasalamat rin po ako sa subscribers ng Pinoy Firearms Instructor. God bless po. Okay, yan po yung isa nating matalinong estudyante na may pangarap. So, tayo po ay maganda ang kitas dito sa ating kumpanya. Kaya naisipan ko po na yung ating YouTube channel ang itulong sa kanila. At bagaman maliit pa yung ating kita sa YouTube channel ay maraming salamat do sa mga nagpapadala sa ating GCash number. Ayan po sa aking likuran na ating GCash number. Yung nagtanong bakit number ng Pilipinas yan. Yan po ay aking anak na aking tresurera. Dahil kung dito ninyo ipadadala sa akin sa Kuwait, tayo po ay magbabayad pa ng nasa 300 pesos na charge sa mga remittances. So sayang din po yun. Kung nagpadala kayo sa akin ng 300, ay di pa bayad lamang yun sa sa charge ng pabalik sa Pilipinas. So ayan po ang dahilan. Doon sa nagtanong. Okay, at pasasalamatan ko rin ang ating mga sponsors. Si Alfredo Isidro, Ordosipay ng Las Piñas, si Architect Arnel Salvador ng Kuwait, si Jubil Platon ng Riyadh, Saudi Arabia, si Ombet ng Kia Motors Kuwait, si Anthony Evangelista, yan, pinasalamatan ka ng ating isang beneficiaries. At merong ayaw magpakilala, tawagin na lamang natin siyang Adrian. At doon sa mga gusto pang magpadala, maraming salamat po sa inyo. Bahala na gumanti sa inyo si Lord. Okay, ayan, at bibigyan natin ng kasagutan ang tanong, bakit naka-holster ay pumutok? Okay, kung napanood ninyo yung aking videos na quick draw from the bag, yan po ang isang dahilan kung bakit hindi ko tinuturo na may chamber load. Kasi nga, hindi natin maano yung aksidente. Okay, na biglang pumuputok yung baril. Kasi ang baril po ay may mga katangian yan, hindi pare-pareho ang baril. Kaya nga, itinuro ko yung inserted magazine, no chamber load. Pero,
kung pinanood ninyo, napakabilis ng execution nun kung inyong pag-aaralan at inyong papraktisin. Kasi ang dami nang babasa akin dun. Buti pa raw magdala ka na lang ng tirador. O kesyo yung bag mo ay pangit, kesyo gano'n. Ang daming basa akin nun. Ay maliit lang ang kaalaman nila sa baril. Pagdating sa safety, ay awang ko lang kung ano ang alam nila sa safety at kung ano ang alam nila sa baril. Dahil ang baril po ay hindi pare-pareho. Okay, bakit hindi pare-pareho? Meron pong may striker. Walang hammer. Striker ito. Yan. Ito striker, walang hammer. Anong pagkakaiba ng mga striker? Merong striker na may may trigger safety. Okay? May trigger safety. Ayan. Ibig sabihin yan, kung wala yung daliri mo sa loob, ay hindi mo makakalabit yan. Okay, ito wala itong trigger safety. Hindi po tayo magbabanggit ng hindi po tayo magbabanggit ng mga brand. At kung yan ay may chamber load, paano mo malalaman yan na yan ay naka-safe o paano mo malalaman na may chamber load yan? Ay kamukha nito. Alam mong ano yan? Alam mong hot yan. Dahil yan ay may hammer. Ay itong mga mga striker, walang hammer yan. Ang kagandahan itong mga double action, kahit nakababa ang hammer, pwede mo siyang kalabitin, iputok nang hindi naka-hammer up, naka-hammer down. At ito po ay may decacker ito. Ito yung decacker niya. Pwede ninyo siyang ibaba ng safe, napaka-safe. Pag ito ibinaba ninyo, ayan, bababa yung hammer at hindi siya puputok. Ito yung decacker niya. Pagkatapos, ito naman po ay inano na natin, na-check na natin ito. Okay, walang chamber load. Okay, pagkatapos ninyo siyang maidikak, yan, maidikak, pwede ninyo siyang double action. Ito yung mga production. Mga production tawag dito. Okay, ito yung mga katangian yan. So, yung sinasabi na Sig Sauer P320, wala tayong model, pero yon ay striker. Striker po yon. Ito, walang bala ito. Okay, ito, striker siya, pero may trigger safety. Okay? Ito, walang bala. Okay? Striker siya, walang trigger safety, pero malalaman mo kung siya ay hot o naka-ready yung striker niya. Dahil meron siya ditong pin. Nakalabas yung dulo ng striker pin niya. Pag yan ay nakalabas, i-ano natin wala naman itong balay. Kakalabitin natin ayan nakita ninyo na wala yung nandun. So pag yan ay nakaganyan, ibig sabihin yung striker niya ay hindi hot. Okay? Nakalubog. Ibig sabihin yan. Pero hindi naman ito double action. Hindi naman ito double action. Kinakailangan muli ikasayan para So ano ang nangyari doon? May pangyayari kami dito na nangyaring ganun. Hinolster, pumutok. Striker siya. Paano kung hindi natin alam ang design ng holster? Baka sumabit ito. Okay, baka sumabit ito. Ay may nakita na ako noon, nag-holster, pumutok. Ang tingin ko, ito ay sumabit. Sumabit ito sa holster. O di kaya, mayroong nag-holster na malikot yung kamay, laging sinasalat yung baril, laging sinasalat. Kung makanti mo yung lalo kung pinalambot mo na yung yung trigger, laging sinasalat kung maayos ba yung tayo ng baril. Kaya ayaw ko ngang magturo nung nasa bayawang Mas gusto ko talaga yung nasa bag. Kung nakaputok, ibigyan natin ng benefit of the doubt. Hindi nagagalaw yung baril.
Basta yan ay hindi sumabit yung trigger, pero pumutok pa rin. Sabi, ay may sa demonyo talaga ang baril. Ay wala pa sa may demonyo yan. Meron pa rin isang dahilan yan. Kung bakit yan ay pumuputok kahit hindi mo ginagalaw. Basta't may chamber load ang baril, tandaan ninyo. Hawakan ninyo ang baril ninyo kung yan ay pinutok ninyo ng marami. At pag yan ay hindi ninyo mahawakan, pag hindi ninyo mahawakan yan, dahil sa dami na ninyo, pumutok ba naman kayo ng 200 na sunod-sunod, tapos nag-chamber load kayo, ay maghahang fire yan dahil sa init. Hang fire, magbaburn yan dahil sa init. Baka ganun ang nangyari kasi hindi ko naman kita yung pangyayari ng video. So yan ang mga dahilan ng mga striker fire. So yung P3, yung model na sinasabi mo ay striker fire yun. So dapat tayo ay may kaalaman sa baril. May kaalaman tayo. Pag mainit na ang baril, huwag kayong mag-chamber load, sabay chamber load ninyo at sabay holster o sabay sok-sok dito sa may harapan ninyo, pak! Patay si Manoy. Di wala na kayong panabong. Ganun ang nangyayari. Kaya ang karanasan sa baril ay hindi ko na rin alam kung paano ko nasaksihan yung mga pangyayari na yan. Okay, may nangyari talaga niyan. Hindi ko na lang babanggitin. Nag-holster. Yung binti. Tinama yung binti niya. O, kita nyo? O, sino yung artista na tinama yung kanyang tiyan? Hindi ko na babanggitin. Hindi ko na rin babanggitin yung brand ng baril. Striker yon. So, napaka sa akin kung kayo ay gagamit ng striker, dapat kayo ay alam ninyo ang mga consequences. Alam ninyo ang dapat mangyari. Pag-aralan muna ninyo kung ano yung striker. May video nga ako niyan Striker versus hammer. Kaya tinuro ko na. Yung mga advantage, cons and pros and cons ng mga yan. So yan, ang nakikita ko dyan ay pwedeng mainit yung baril, nag-chamber load, sabay holster, hang fire ang mangyayari. Dahil sa init, puputok. Dahil kung ito ay hindi mo na mahawakan, sa dami ng ipinutok mo, kaya nga pag ako'y pumuputok ng baril bago ko halimbawa i-holster yan, kung kayo pumutok sa inyo sa range, halimbawa, siguraduhin ninyong nahawakan ninyo yung bago kayo mag-chamber load o bago ninyo ibag yung baril ninyo kung kayo maglalagay ng chamber load. Pero hindi ako nag-a-advise talaga ng chamber load. Anong advice ko? Pagkuha ninyo ng baril dito, sabay ganun. O, di ba? Dito ang hawak. Yung iba dito hawak, saka pa ikakasa. Hindi. Pag ako humawak ng baril na may magazine inserted, dito ang hawak. Sabay dito. Sabay putok. Di ba mabilis din yun kung may practice. So ayan, at dapat ninyong malaman na kung kayo bibili ng mga striker, alamin ninyo yung mga safety features ng mga baril. Dahil hindi pare-pareho ang mga safety features. Kamukha nga nito. O ito, wala itong trigger safety. At ang kagandahan pa ng mga ang kagandahan ng mga ganito, ng mga dehammer, meron itong safety block. Papakita ko sa inyo yung safety block nito na kahit ito ay aksidenteng pumalo at hindi ninyo na-press ang trigger nito, hindi ito puputok. Bakit kanyo? Papakita ko sa inyo ang ng kagandahan nito. Kaya mas gusto ko dehammer Ito ay may safety block. Ito yung firing pin safety block. Pag ito ay hindi nakadiin na ganun, hindi ninyo, kahit tamaan pa yung firing pin yan, hindi yan puputok, naka-block. Ngayon, pag ito ay na-press, kung ito ay mapipress, ito ay mapipress lamang kung nahawakan ninyo yung trigger. Yan ay, makikita ninyo yung firing pin yan ay, lumalabas. Masdan ninyo to Naka-press ako doon sa firing pin block.
O, ayan o, lumalabas yung yung kanyang firing pin. Pagka tinamaan ng hammer, pag napalo ng hammer yan, lalabas yan. Pero pag inalis ko yung kamay dito, naka-block yung firing pin yan. Hindi yan. Kahit papaluin ng hammer yan, kahit pa mabagsak yan. Kung hindi rin lang masyadong malakas, hindi masisira basta-basta yan. Yan ang kagandahan yan. Alin ang nagpapataas doon sa safety block? Tuturo ko sa inyo. Pag ito ay kinalabit ninyo, ito yung umaano sa safety block, oh. Yun, oh, yun. Yun nasa dulo ng aking kuko, yun, oh. Yun. Yun ang nagtatanggal ng safety block. Yan. Yan ay nakatiming yan, yun. Oh, yun. Yun ang tumatama dito. So ayan, yan ang mga safety features ng mga baril na dapat ninyong malaman kung bakit. Pero kahit ito ay pwede ring pumutok kung mainit ang baril. Pag mainit ang baril at hindi mo na mahawakan, sa dami na ng pumutok, 100 na yung pinutok mo, ay take care, be careful, huwag mag-chamber load at mag-shock kung saan-saan. Posibleng mag-hang fire yan, pumutok. Mababurn out yung inyong pulbura dahil sa init. So yan, sana may natutunan kayo sa aking sa katanungan ito ni Chudoski. Thank you very much, Chudoski, at natakil natin itong topic na ito. At kung kayo ay mayroon pang alam na dahilan kung bakit pumuputok, welcome po. Mag-comment kayo. Huwag lang kayong mangbas. Kung may mali ako, huwag ninyo akong iba. Sabi nyo, sir, may mali ka. Ay, tinatanggap ko kung may mali. Okay. At kung may naniniwala sa akin, I thank you very much. Ako ay nag-advise lang sa inyo bilang isang senior, bilang isang may karanasan na lang. At sana may natutunan tayo ngayon sa topic na ito. Ang sa akin ay laging safety. Kaya nga, ang safety rules: do not point the muzzle of your gun to anything you do not wish to destroy. Yan ang lagi ninyo yung isa-isip para pumutok man yan, accidental firing lang yan, kung nasa safe direction yan, ay hindi tatamaan ang ating mga minamahal sa buhay, lalo tigit ang ating mga sarili. Okay, thank you very much. Hanggang sa muli. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. God bless us all.